Hindi na ako babalik sa Russia. Gusto kong manirahan sa Pilipinas. 3 minuto lamang pagkatapos lumapag sa Ninoy Aquino International Airport. Bakit biglang napaiyak at tumawag sa kanilang mga magulang ang mga dalagang kabilang sa top 1% ng Russia na sanay na sa lahat ng luho sa mundo at nagpahayag ng pagtanggi na umuwi? Ito ang katotohanan sa likod ng isang field trip na naging malaking gulo na umaabot na ngayon sa Ministry of Education sa Moscow. Hindi ang mga magagarang pasyalan o ang pinakabagong teknolohiya ang umagaw sa puso ng mga dalagang ito na hindi man lang nagbago ang damdamin sa Paris o London. Ito ay isang himala ng pang-araw-araw na buhay na madalas nating mga Pilipino ay binabaliwala o itinuturing na normal. Isang nakakagulat na kwento kung paano binago ng 48 oras na pananatili ang kanilang pananaw sa buhay at maging ang kinabukasan ng kanilang bansa. Pakitiyak na handa na kayo dahil uumpisahan na natin ang kwento, mga elite na estudyanteng Ruso mula sa isang prestihiyosong all-girls school na nag-field trip sa Maynila, nagulat pagdating sa NAIA at tumangging umuwi. Ang nakakagulat na dahilan, sa kasalukuyan, nagkakagulo ang Ministry of Education sa Moscow, Russia. Ayon sa datos ng gobyerno ng Pilipinas, 230,000 turista ang bumisita sa bansa noong 2025, tumaas ng 68% mula sa nakaraang taon. Lalo na, mataas ang popularidad ng Pilipinas sa mga kabataang Ruso at parami ang mga internasyonal na paaralan na pinipiling Maynila ang destinasyon para sa kanilang field trip. Kabilang sa mga ito ang Moscow Premium International School, na kilala bilang isang prestihiyosong paaralan na tanging mga anak lamang ng top 1% ng upper class ang nakakapasok. Ang paglalakbay ng 10 high school na babae mula sa paaralang ito para sa isang espesyal na field trip ay naging usap-usapan sa social media. Gusto kong manirahan sa Pilipinas. Ayaw ko nang umuwi sa Russia. Isang estudyante ang tumawag sa kanyang mga magulang 3 minuto lamang pagkatapos dumating sa NAIA, humihiling na tingnan nila ang mga posibilidad para sa kanyang pag-aaral doon. Sinasabi ring ang isa pang estudyante ay labis na nagustuhan ang Pilipinas kaya binalak niyang magtago sa huling araw ng kanilang pag-uwi. Ano kaya ang nasaksihan ng mga upper class na estudyanteng ito sa Pilipinas? Bago tayo magsimula, mangyaring mag-subscribe at mag-like para makatulong sa paggawa ng mga video. Salamat sa lahat ng manonood na laging sumusuporta sa akin. Naway maging malusog at maligaya kayo hanggang sa huling araw ng taon. Para sa mga sumusuporta sa Pilipinas, mag-iwan ng komento na nagsasabing, "Mabuhay Pilipinas," sa ibaba. Ako si Sofia, 18 taong gulang, at nag-aaral sa Moscow Premium International School. Ang aming paaralan ay isa sa pinaka-prestihiyoso sa Russia. Karamihan sa mga estudyante ay mga anak ng matataas na opisyal ng gobyerno, executive ng malalaking korporasyon, at mga doktor at abogado. Ang aking ama ay isang executive sa isang kumpanya ng enerhiya at ang aking ina ay isang internasyonal na abogado. Dahil dito, nakabisita na ako sa maraming bansa sa Europa mula pa noong bata ako. Paris, London, Rome, Berlin, lahat ay magkakatulad. Lumang arkitektura, mataas na presyo ng bilihin, at hindi magagandang loob ng mga tao. Ngunit may ibang lugar na talagang interesado ako. Ito ay ang Pilipinas. Ang totoo, sobrang adik ako sa anime at musika ng Pilipinas. Palihim akong nanonood ng mga video ng Filipino idols na may earphones at pinapanood ang mga Filipino dramas na may subtitle, dahan-dahan kong natutunan ang Tagalog. Ngunit iba ang pananaw ng aking mga magulang. Sofia, Pilipinas, alam mo ba kung saan yan? Itinuring lang ng aking ama ang Pilipinas bilang isang maliit na isla bansa sa Timog Silangang Asya. Ganoon din ang aking ina. Hindi ba't mas maganda kung mas marami ka pang nakikita sa Europa at Amerika? Gayunpaman, hindi ako sumuko. Nang magkaroon ng butuhan sa aming paaralan para sa destinasyon ng field trip, syempre, Pilipinas ang pinili ko. Nakakagulat, higit sa kalahati ng aking mga kaibigan ang pumili din sa Pilipinas. Naramdaman ko kung gaano kalalim ang impluwensya ng kulturang Pilipino sa mga kabataang Ruso. Sa huli, pinili ng paaralan ang Pilipinas bilang destinasyon ng field trip. Kinagabihan bago ang pag-alis, hindi ako makatulog sa sobrang kaba. Hindi ako makapaniwala na makakapunta na ako sa Pilipinas. Ngunit kasabay nito, may kaunting kaba din. Paano kung iba ang Pilipinas sa inakala ko? Paano kung madismaya ako?
Ang mga kaisipang ito ay gumugulo sa aking isipan. Habang papunta sa airport, sinabi ng aking ina, "Huwag kang masyadong umasa. Maliit na bansa lang yan. Hindi yan kasing ganda ng Europa." Tumango ako, ngunit sa loob ko, gusto kong sumagot. "Wala kang alam sa Pilipinas, Mama." Nakita ko ang aking mga kaibigan sa airport. Lahat kami ay masayang masaya. Ang aming homeroom teacher ay si Miss Elena Petrovna, isang mahusay na guro na may 30 taong karanasan. Mahigpit siya, ngunit mahal niya kami mula sa puso. Bago kami umalis, tinipon niya kami at sinabi, "Lahat, panatilihin ang kagandahang asal at disiplina. Kinakatawan natin ang Russia." Tumango kami. Sumakay kami sa eroplano at tumingin sa labas ng bintana. Ang kulay abong kalangitan ng Moscow ay unti-unting lumalayo. Pagkatapos ng 9 na oras na paglipad, sa wakas ay dumating kami sa Anaiya. Alas 11:00 na ng gabi. Nang bumukas ang pinto ng eroplano, bumilis ang tibok ng aking puso. Sa wakas, tatapak na ako sa lupa ng Pilipinas. Paglabas namin sa gate at pagpasok sa terminal, kusang bumuka ang bibig ko. "Ma'am, airport ba talaga ito? Parang hotel." Sa kabila ng gabi na, maliwanag ang airport na parang araw. Ang sahig ay kintab na parang salamin. Iba ito sa airport sa Moscow. Sa Moscow, halos lahat ng tindahan ay sarado na paglampas ng alas 10 ng gabi. Ang paglilinis ay nagsisimula pa kinabukasan ng umaga. Ang sahig ay laging madumi at ang mga kawani ay mukhang hindi masaya. Ngunit iba dito, may mga kawani na naghihintay sa bawat information desk na nakangiti. Nakita ko ang isang cleaning staff na yumuko at bumati sa mga pasahero. Totoo ba ito? Hindi ako makapaniwala. Hindi ito ang karaniwang tanawin sa Russia. Hinawakan ng isa kong kaibigan ang braso ko at bumulong, "Sofia, ang galing, gabi na, pero ang linis at ang daming tao." Tumango ako. Nang pumila kami sa immigration check, nagulat ako ulit. Kahit na isa kaming hindi inaasahang malaking grupo ng mga dayuhang estudyante, hindi nataranta ang mga kawani. Sa halip, agad silang nag-deploy ng isang interpreter na marunong mag-Ruso. "Kumusta? Mga estudyante, maligayang pagdating." Napakaganda ng kanyang Ruso. Nagtinginan kami ng aking mga kaibigan sa pagtataka. Isinalaysay ng interpreter ang lahat ng proseso ng dahan-dahan at maingat batay sa aming edad. Mula sa kung paano punan ang arrival card, kung saan kukunin ang bagahe, hanggang sa aming ischedule kinabukasan. Kung mayroon kayong anumang alalahanin o katanungan, huwag mag-atubiling magtanong. Kailan pa ako huling nakaranas ng ganitong kabaitan? Sa mga airport sa Europa, hindi lang iisang beses na binaliwala o diniskrimina kami dahil dayuhan kami. Tumayo ako sa harap ng automated immigration system. Nag-aalangan ako dahil bago ito sa akin. Agad lumapit ang isang kawani at magiliw akong inalalayan. Ilagay ang pasaporte dito at tingnan ang screen. Mayroon ding Ruso. Tiningnan ko ang screen at totoo nga, sinusuportahan nito ang 12 wika kabilang ang Ruso. Madaling sundin ang intuitive design. Nang matapos ako, lumingon ako at nakita kong nagtataka ring ginagamit ng aking mga kaibigan ang makina. Nagpatuloy kami sa baggage claim. Sa malaking electronic billboard, ipinapakita ang lokasyon ng mga bagahe ng real-time. Sa Moscow, madalas naming inaabot ng 1 oras ang paghahanap ng bagahe. Hindi namin alam kung saan napunta at walang kawani na mapagtatanungan. Ngunit dito, lahat ng sistema ay tumpak at mabilis na gumagana. Hindi umabot ng 10 minuto bago lumabas ang aking bagahe. Habang naghihintay ng bagahe, kinuha ko ang aking smartphone at nag-text kay Papa. "Papa, pakihanap ng impormasyon tungkol sa mga universidad sa Pilipinas. Ang galing dito. 3 minuto pa lang ako, pero fall in love na ako." Pagkatapos kong magpadala ng mensahe, napagtanto ko, ano ang sinulat ko? Impormasyon tungkol sa mga universidad sa Pilipinas. Hindi ko namamalayan, lumabas sa isip ko ang kaisipang iyon. Hindi pa ako nakakalabas sa airport, ngunit nararamdaman ko na. Iba ang bansang ito sa inakala ko. Mas maunlad, mas maingat, mas mabait. Tinawag kami ni Miss Elena. "Sige, pupunta na tayo sa hotel. Nasalo na ba ninyo ang lahat ng inyong bagahe?" Tumango kami at sumunod sa kanya. Habang papalabas ng airport, patuloy akong tumitingin sa paligid. Ang mga 24-hour cafe at convenience stores, money exchange, at maging ang mga botika lahat ay malinis, maliwanag at maayos. Paglabas namin sa airport, sinalubong kami ng malamig na hangin ng gabi.
Nagtungo kami sa limousine bus station. Dumating ang bus, inilagay namin ang aming mga bagahe at sumakay. Ang loob ng bus ay malinis at komportable ang mga upuan. Lumingon ang driver at nagsalita sa Ingles. Maligayang pagdating sa Pilipinas. Inaasahang makakarating tayo sa Maynila pagkatapos ng halos 1 oras. Pakisuot ang inyong seatbelt. Inalagaan niya kami dahil alam niyang dayuhan kami. Isinuot ko ang seatbelt at tumingin sa labas ng bintana. Unti-unting lumayo ang NAIA at nagbukas ang expressway patungo sa Maynila. Kahit gabi, maliwanag ang kalsada at maayos na gumagalaw ang mga sasakyan. Ang mga kalsada sa Moscow sa gabi ay madilim at mapanganib, ngunit iba dito, turo ng isa kong kaibigan sa labas ng bintana. Tingnan mo, nakailaw ang mga convenience store. Tumingin kaming lahat sa labas ng bintana. Ang bawat convenience store ay maliwanag na nakailaw at ang mga tao ay natural na pumapasok at lumalabas, hating gabi na. Sa Moscow, alas 10 pa lang ng gabi, halos lahat ng tindahan ay sarado na. Tumango kami sa sinabi ng kaibigan ko. Sa sandaling iyon, nakakita pa kami ng mas nakakagulat na tanawin. May mga nakita kaming naglalakad na mga dalaga, nag-iisa. Lampas na ng 1:00 ng umaga, ngunit naglalakad sila na may earphones na parang naglalakad sa parke. Hindi sila mukhang natatakot. Hindi ko maisara ang aking bibig. Imposibleng isipin ang ganoong tanawin sa Russia. Sa Moscow, bawal lumabas mag-isa ang babae paglampas ng alas 10 ng gabi. Sobrang mapanganib. Rape, karahasan, kidnapping, patuloy na lumalabas ang mga balitang ito. Kaya hindi talaga ako lumalabas mag-isa sa gabi. Laging kasama ko si Papa o ang driver. Ngunit iba dito sa Pilipinas. Halos alas 2 na ng madaling araw. Ngunit ang mga babae ay malayang naglalakad, nag-iisa. Nakatingin pa sila sa kanilang smartphone. Ma'am, hindi ba delikado ang mga babaeng iyon? Tanong ko kay Miss Elena. Nagulat din si Sue. Elena, tumingin sa labas ng bintana at nagtanong sa driver sa Ingles. Ligtas ba para sa isang babae na maglakad mag-isa dito sa gabi? Ngumiti ang driver at sumagot. Oo naman. Ang Pilipinas ay napakaligtas kahit gabi. Maaari ring maglakad ang mga babae ng walang takot. Pagkarinig ko ng mga salitang iyon, uminit ang aking dibdib. May bansang kayang gawin ito? Nagtinginan ang aking mga kaibigan at nagulat. Ito ang tunay na anyo ng isang maunlad na bansa. Hindi ang mga mararangyang gusali o mamahaling tindahan. Ang bansang ligtas maglakad ang mamamayan kahit gabi iyon ang tunay na maunlad na bansa. Patuloy ang biyahe ng bus patungo sa Maynila. Habang papalapit kami sa sentro ng lungsod, nakita namin ang matataas na gusali. Ang mga skyscraper na gawa sa salamin ay nakatayo sa likod ng kalangitan ng gabi. May mga makukulay na ilaw sa bawat gusali at ang ilan ay nagpapakita ng gumagalaw na mga imahe sa LED. Wow, parang future! Sigaw ng isa kong kaibigan sa pagkamangha. Totoo nga, iba ito sa mga lumang lungsod sa Europa. Ang Paris at London ay may magagandang makasaysayang gusali, ngunit may pakiramdam na luma, ngunit iba ang Maynila. Ito ay moderno, sopistikado, at puno ng enerhiya. Nang dumaan kami sa isang malaking tulay, halos hindi ako makahinga. Napakaganda ng tanawin sa gabi mula sa tulay. Ang mga gusali sa magkabilang panig ng ilog, ang mga ilaw sa tulay, ang pagmuni-muni ng ilaw sa tubig lahat ay nasa perpektong harmonia. Sofia, kumuha ka ng litrato. Kinalabit ako ng kaibigan ko. Agad kong kinuha ang smartphone at kinunan ng litrato ang labas ng bintana. Ngunit hindi kayang kunin ng litrato ang lahat ng kagandahang ito. Isang damdamin na kailangan mong makita ng direkta. Alas 2:30 na ng madaling araw, sa wakas ay dumating kami sa hotel. Bumaba kami ng bus at tumingin sa paligid. Nakakagulat, tila buhay pa rin ang paligid ng hotel. Maraming 24-hour restaurant at may mga customer sa convenience store. May mga tao pa ring naglalakad sa kalye. Sa Moscow, tulog na ang lahat sa oras na ito, ngunit iba sa Maynila, hindi natutulog ang lungsod. Pumasok kami sa lobby ng hotel, ang malinis at modernong interior ang bumati sa amin. Habang nagche-check-in, nalaman ng front desk staff ang aming edad at binigyan kami ng mga kwarto sa tahimik na palapag. Mga estudyante kayo, kaya sa tahimik na palapag namin kayo nilagay. Sana ay makapagpahinga kayo ng maayos. Hindi man Ruso, naintindihan namin dahil dahan-dahan siyang nag-Ingles.
Ipinakita niya rin sa amin ang oras ng breakfast kinabukasan at ang mga kalapit na pasilidad. Kung may kailangan kayo, tumawag lang kayo sa front desk. 24-hour support kami. Ang pinaka nakakagulat ay ang taos-pusong pagbati. Maligayang pagdating sa Pilipinas. Sana ay maging masaya ang inyong pananatili. Ang isang salitang iyon, kasama ng ngiti, ay nagpainit sa aking puso. Sa elevator paakyat sa kwarto, sinabi sa akin ng isa kong kaibigan, "Sofia, iba talaga ang Pilipinas sa inakala ko." Tumango ako. Oo, mas maganda pa sa inaasahan ko. Kakalabas pa lang natin sa airport at pagdating sa hotel, pero parang ibang mundo na ang naranasan ko kaysa sa Russia. Sumang-ayon ang iba kong kaibigan. Oo, ako rin. Hindi ako makapaniwala na ligtas, malinis at mabait ang mga tao kahit gabi. Dumating kami sa kwarto. Pagbukas ng pinto, isang malinis at komportableng espasyo ang bumungad sa amin. Ang kama ay malambot at ang banyo ay kintab na kintab. Binuksan ko ang bintana at tumingin sa labas. 3:00 na ng madaling araw, ngunit marami pa ring ilaw sa kalye. Convenience store, kainan, kafe, lahat ay nakailaw. At ang mga tao ay natural na lumalabas at pumapasok. Hindi natutulog ang lungsod na ito. Sa sandaling iyon napagtanto ko, bakit mabilis umunlad ang Pilipinas? Ang mga tao sa bansang ito ay tila walang tigil sa pagtatrabaho, pag-aaral at pagsisikap. Ngunit kasabay nito, mukha silang masaya. Hindi dahil sa pilitan, kundi dahil sila ang pumili. Humiga ako sa kama, ngunit hindi ako dinadalaw ng antok. Napakaraming kaisipan ang gumugulo sa aking isip. Ang unang impresyon sa airport, ang ligtas na kalsada sa gabi, ang lungsod na buhay sa loob lamang ng ilang oras, ang mundo na alam ko ay tuluyan ng nabaligtad. Ang mga bagay na itinuturing kong normal sa Russia ay hindi pala normal. Ang katotohanan na hindi kayang maglakad mag-isa ng babae sa gabi, na lahat ng tindahan ay sarado na sa hating gabi, na madilim at madumi ang airport, na ang mga kawani ay hindi masaya at hindi mabait. Inakala ko na normal ang lahat ng ito. Inakala ko na ganoon talaga ang mundo. Ngunit pagdating ko sa Pilipinas, napagtanto ko, ang mundo ay kayang magbago. Maaari tayong gumawa ng isang lipunan na mas ligtas, mas malinis at mas mabait. At hindi ito isang espesyal na bagay. Ito ay resulta ng kamalayan at sistema ng mamamayan. Kinuha ko ang aking smartphone at nag-text kay Mama. "Mama, ang galing ng Pilipinas. Iba ito sa inakala mo. Tatawag ulit ako bukas kapag mas marami pa akong nakita. Mahal kita." Pagpadala ng mensahe, inilapag ko ang smartphone. Tiningnan ko ulit ang labas ng bintana. Ang gabi sa Maynila ay maliwanag at masigla pa rin. Tiningnan ko ang ilaw at naisip, gaano karaming bagay pa ang makikita ko sa susunod na ilang araw. Anong sorpresa pa ang ibibigay sa akin ng Pilipinas? Ang aking puso ay puno ng pag-asa at kagalakan. Hindi ako nakatulog ng mahimbing noong gabing iyon. O sa halip, ayaw kong matulog. Gusto kong damahin ang sandaling ito, ang damdamin na ito, ang kagalakang ito. Habang tinitingnan ko ang ilaw sa labas ng bintana, nangako ako sa sarili ko. Dapat kong makita ang lahat ng Pilipinas sa biyaheng ito. At babalik ako dito balang araw. Siguro mas matagal pa akong mananatili. Mag-aaral, magtatrabaho, o baka manirahan pa talaga dito. May ganoon akong pakiramdam. Ganoon ang unang gabi ko sa Pilipinas. 4:00 na ng madaling araw nang sa wakas ay makatulog ako. Ngunit sa panaginip ko, naglalakad ako sa kalsada ng Maynila sa gabi. Mag-isa, ligtas, malaya. Ang karanasang iyon na hinding-hindi ko magagawa sa Russia kahit sa panaginip ay ginawa ko. 6:00 ng umaga. Nagising ako, hindi pa sanay sa jet lag. Tiningnan ko ang orasan sa gilid ng kama. Eksaktong 6:05 a.m. Hating gabi pa lang sa Moscow. Pagod ang aking katawan, ngunit masigla ang aking puso. May naririnig akong bulungan sa hallway. Binuksan ko ang pinto at lumabas at nakita kong 6 na kaibigan ko na kagaya ko ay hindi makatulog ang nagtitipon sa hallway. "Sofia, hindi ka rin nakatulog?" "Oo, dahil sa jet lag." "Bakit kayo nakalabas?" "Gutom kami. Gusto naming kumain. May bukas ba na kainan sa oras na ito?" Umiling sila. Sa Moscow, napakahirap makahanap ng kainan na bukas bago mag-alas 8 ng umaga. Kumatok kami ng maingat sa kwarto ni Miss Elena. Gising na rin pala siya. "Ma'am, gutom na gutom po kami. Mayroon po ba kaming makakain?"
Nag-alala si ma'am, ngunit tumawag siya sa front desk para magtanong. Pagkatapos ng ilang sandali, lumiwanag ang mukha ni ma'am. Mabuting balita, lahat. May 20-hour na kainan daw sa tabi lang ng hotel. 24-hour? Nagulat kaming lahat. Ang kakayahang kumain kahit alas, ais ng umaga imposible ito sa Russia. Nagpalit kami ng damit at lumabas. Paglabas namin ng hotel, nagulat ulit kami. Alas, asiksati na ng umaga, ngunit puno na ng tao ang kalye. Mga office worker na nagmamadaling pumasok sa trabaho, mga mamamayan na nagja-jogging, at mga taong lumalabas sa convenience store. Sa Moscow, tahimik pa sa umaga, ngunit tila nagsimula na ang araw sa Maynila. Nasa tabi lang ng hotel ang kainan. Pagbukas namin ng pinto, sinalubong kami ng mainit na hangin at masarap na amoy. Mas marami pa ang customer kaysa sa inaakala namin. Isang lalaki ang nag-iisa at kumakain habang nagbabasa ng pahayagan. Isang dalaga ang nagtatrabaho sa kanyang laptop. Mga office worker na mukhang pagod mula sa night shift. Lahat ay natural na nag-aagahan sa umaga. Ang daming kumakain ng almusal ng alas, 6 ng umaga. Nang makita ko ang menu, nanlaki ang aking mga mata. Pandesal, P15.00, lugaw, P50.00, silog, P50O, sobrang mura kung ikukumpara sa pera ng Russia. Ang silog na 100 ay halos 120 rubles sa pera ng Russia. Sa Moscow, kailangan mo ng hindi bababa sa 300 rubles para sa ganitong uri ng pagkain. At kung ikukumpara sa average monthly salary sa Moscow, makikita mo kung gaano ka makatwiran ang presyo ng bilihin sa Pilipinas. Hindi nagulat ang tindero nang makita kami. Nag-Ingles si Miss Elena. Dahan-dahang sumagot ang tindero sa Ingles at ipinakita ang menu. Aling pagkain ang madaling kainin? Alin ang sikat sa mga estudyante? Isa-isa niyang ipinaliwanag. Naantig ako sa munting pag-aalaga na ito. Ang mga waiter sa Russia ay madalas na hindi masaya at mabagal ang serbisyo. Nag-order kami at naghintay. Nakakagulat, sa loob ng 5 minuto ng pag-order, dinala na sa aming mesa ang lahat ng pagkain. Pandesal, lugaw, tapsilog, mga pagkaing Pilipino na ngayon lang namin nakita. Kumuha ng tapsilog ang isa kong kaibigan at sinabi, "Ito ang tapsilog." Kumagat siya at kumalat ang iba't ibang lasa sa kanyang bibig. "Ang sarap," sigaw ko. Tamang-tama ang lasa at masarap ang sauce. Mabilis naming naubos. Ang lugaw ay nakakagulat din. Iba ito sa instant noodles na kinakain namin sa Russia. Malambot ang noodles at masarap ang sabaw. 7 tao kaming kumain ng masaya. Nang magbayad kami, nagulat ulit kami. 7 tao kaming kumain hanggang sa mabusog. Ngunit ang kabuuang halaga ay 700.00 lang. Halos 0 o minong libo rubles kung ikukumpara sa pera ng Russia. Sa Moscow, kailangan namin ng hindi bababa sa 3,000 rubles para sa parehong antas ng pagkain, halos 3 beses ang pagkakaiba. Tumpak na kinwenta ng tindero ang sukli at nakangiting sinabi, "Nagustuhan ba ninyo ang pagkain?" Sumagot si Miss Elena, "Opo, ang sarap po, salamat." Inirekomenda rin ng tindero ang iba pang pagkain. "Sana ay subukan ninyo rin ang sinigang at lechon sa susunod." Paglabas namin ng tindahan, humanga ang aking mga kaibigan. Masarap ang pagkain, mura pa at maganda ang serbisyo. Perpekto. Oh, at ang galing na bukas pa rin sila ng alas, 6 ng umaga. Tumango ako at naisip, hindi ko inakala na ganito kalaki ang pagkakaiba ng Russia at Pilipinas, hindi lang sa ekonomiya at GDP. May pagkakaiba sa pang-araw-araw na kaginhawaan at kalidad ng buhay. Pabalik sa hotel, dumaan kami sa isang convenience store. Pagpasok namin, may isa pang sorpresa ang naghihintay sa amin. Sa kabila ng umaga, malinis ang convenience store at punong-puno ng produkto na parang department store. Ang mas nakakagulat ay ang mga bagay na hindi mo inaasahang magagawa sa isang convenience store ay posible dito. Hindi lang ito para bumili ng mga bagay. Maaari ka ring magpadala ng package, magbayad ng utility bills, gumawa ng bank transaction at mag-book ng ticket. Ang mga convenience store sa Russia ay nagbebenta lang ng simpleng pagkain, ngunit ang convenience store sa Pilipinas ay parang isang maliit na life center. Pumili ang bawat kaibigan ng paborito nilang merienda. Lalo na, sikat ang mga seasonal sweets at inumin. Sa cashier, humanga ulit kami. Napakabilis ng pagkwenta. Agad lumabas ang presyo pagkatapos i-scan ang barcode.
At kumpleto na ang bayad pagkatapos itap ang card. Ang mga kawani ay mabait at hindi sila mukhang naiinis kahit dayuhan kami. Sa halip, binati nila kami sa Ingles. Maligayang pagdating sa Pilipinas. Mag-enjoy kayo. Paglabas namin ng convenience store, sinabi ng isa kong kaibigan, ang Pilipinas ay isang 24-hour na bansa. Maaari mong gawin ang lahat ng kailangan mo anumang oras. Totoo nga, pabalik sa hotel, nagulat kami sa kalinisan ng kalsada. Walang kalat. Naglilinis na ang mga tao. Ang mga cleaning staff na nakasuot ng orange vest ay naglilinis ng kalsada gamit ang walis at tong. Ang buong lungsod ay gumagalaw na parang isang perpektong organismo. Sa Moscow, ang mga tourist spot lang ang malinis at madalas na marumi ang mga eskinita. Ngunit iba ang Maynila. Hindi lang ang paligid ng hotel, kundi maging ang mga eskinita ay malinis. Pagdating namin sa lobby ng hotel, gising na rin ang iba pang estudyante. Tinanong nila kami kung saan kami galing. Kumain kami ng almusal. May dasya puta-puta per hour na kainan doon. Naintriha ang aking mga kaibigan at humiling na isama namin sila sa susunod. Alas 9 ng umaga, nagsimula na ang aming opisyal na field trip sa Pilipinas kasama ang lahat ng estudyante. Ang unang destinasyon ay isang parke sa tabi ng ilog. Inirekomenda ito ni Miss Elena sa pamamagitan ng staff ng hotel. Ito raw ang pinakamagandang lugar para makita ang pang-araw-araw na buhay ng mga mamamayan ng Maynila. Nagdesisyon kaming sumakay sa subway. Pagpasok namin sa subway station, nagulat ulit ang mga estudyante. Napakalinis ng loob ng station. Ang sahig ay kintab na kintab at ang mga pader ay malinis at walang gasgas. Iba ito sa madilim at lumang pakiramdam ng subway sa Moscow. Sumakay kami sa escalator pababa sa platform. Kahit na malalim kami sa ilalim ng lupa, perpekto ang mga pasilidad. Maganda ang ventilation system at hindi mo masyadong mararamdaman na nasa ilalim ka ng lupa. Pagdating namin sa platform, nakita namin ang mga taong naghihintay ng maayos na nakapila. Nakapila sila ayon sa nakasulat na boarding position sa sahig. Nakapila sila, bulong ng kaibigan ko. Sa subway ng Moscow, nagsisiksikan ang mga tao at nagtutulakan. Tumingin kami sa electronic billboard at humanga ulit. Eksaktong ipinapakita kung anong minuto at segundo darating ang susunod na tren. Darating sa loob ng 3 minuto at 20 segundo. Tiningnan ng isa kong kaibigan ang orasan ng kanyang smartphone para kumpirmahin. Eksakto ngang dumating ang tren sa oras na iyon. Walang isang segundo man lang na pagkakamali. Pagdating ng subway, mas kahanga-hanga ang kilos ng mga tao. Pagbukas ng pinto, lumayo sila sa magkabilang gilid para makalabas ang mga pasahero. Pagkatapos makalabas ang lahat, maayos silang sumakay. Walang nagtutulakan o nag-aagawan. Ang loob ng subway ay nakakagulat din. Napakalinis. Walang graffiti sa upuan at malinis ang sahig. Ang handrail ay kintab na kintab. Maayos na gumagana ang air conditioner, kaya malamig. At kaunti lang ang ingay, kaya madaling makipag-usap. Ngunit may iba pang mas nakakagulat. Isang kaibigan ang tumingin sa kanyang smartphone at sumigaw. May internet, kahit sa subway. Kinuha ng lahat ang kanilang smartphone. Totoo nga, ang high-speed internet ay perpektong gumagana kahit sa subway. Ang mga video ay nagpi-play ng walang buffer. Imposible itong isipin sa subway ng Russia. Agad na nagsimulang magpadala ng real-time na litrato sa kanilang pamilya at kaibigan sa Russia ang aking mga kaibigan. Nagpadala rin ako ng litrato kay Mama. Mama, may internet kahit sa subway. Nakakagulat ang disiplinang ito. Dumating kami sa destinasyon at lumabas sa itaas ng lupa. Lahat kami ay sumigaw sa tuwa nang makita namin ang ilog. Wow! Ang lawak ng ilog at ang mga parke sa magkabilang panig at ang mga gusali sa malayo. Iba ang vibe sa Moscow. Mas maayos, malinis at masigla. Pagpasok namin sa parke, may isa pang nakakagulat na tanawin ang bumungad sa amin. Maraming mamamayan ang nag-eehersisyo, mga taong nagja-jogging, nagbibisikleta at nagta-tai chi. Umaga pa lang ng weekday, ngunit napakaraming tao ang nag-ehersisyo. Sa sandaling iyon, natuklasan ko ang pinaka-nakakagulat, ang mga public fitness equipment na naka-install sa parke. Pull-up bars, sit-up benches, stretching equipment, iba't ibang equipment ang naka-install at maraming mamamayan ang gumagamit nito. Lalo na, maraming matatanda. Isang matandang lalaki ang nagpa-pull up sa bar. Nagulat kami nang makita namin siyang nagpa-pull up ng 7 ng sunod-sunod. Nang basahin namin ang signboard,
Nakasulat na lahat ng equipment ay libreng gamitin. Libreng gamitin ang lahat. Sigaw ng aking mga kaibigan sa pagtataka. Sa Russia, kailangan mong magbayad para mag-ehersisyo sa gym. Halos walang public fitness equipment at kung meron man, luma at mapanganib. Ngunit iba ang Pilipinas. Nag-install ang gobyerno ng public fitness equipment sa iba't ibang lugar para sa kalusugan ng mamamayan at libre pa. Isang matandang babae ang nag-e-stretching sa equipment. Nakangiti siya. Naglakas loob akong magtanong sa matandang babae, "Excuse me, araw-araw po ba kayong pumupunta dito?" Hindi masyadong marunong mag-Ingles ang matandang babae, ngunit sumagot siya sa pamamagitan ng gesture. Araw-araw daw siyang pumupunta dito para mag-ehersisyo para sa kanyang kalusugan, at nakangiti siyang nagbigay ng thumbs up. Nang makita ko ang masayang ngiti ng matandang babae, napagtanto ko, bakit mukhang malusog at masigla ang mga matatanda sa Pilipinas. Inayos ng bansa ang infrastructure para sa mga matatanda. Libreng equipment, malinis na parke, ligtas na kapaligiran. Naalala ko ang aking lola. Namatay ang aking lola noong nakaraang taon. Mag-isa siyang naninirahan sa isang maliit na apartment sa Moscow at bumagsak ang kanyang kalusugan pagkatapos madulas sa taglamig. Napakamahal ng bayarin sa ospital at hindi siya nakatanggap ng maayos na gamutan. Sinasabi niyang gusto niyang lumabas sa parke at mag-ehersisyo, ngunit ang mga parke sa Russia ay delikado at walang tao sa taglamig. Gaano kaya kaganda kung nanirahan si Lola sa ganitong bansa? May luha sa aking mga mata. Nagtrabaho ng husto ang aking lola, ngunit sa kanyang pagtanda, siya ay nag-iisa at nagdusa. Ngunit iba ang mga matatanda sa Pilipinas. Nag-eehersisyo sila ng libre sa malinis na parke at nabubuhay ng malusog sa kanilang pagtanda. Ito ang tunay na maunlad na bansa. Hindi lang isang bansa na may maunlad na ekonomiya, isang bansa na nag-aalala sa mga mamamayan, lalo na sa mahihina. Iyon ang tunay na maunlad na bansa. Umupo ako sa bench sa parke at nagpahinga. Maraming pamilya sa paligid, mga tatay na nagbibisikleta kasama ang kanilang mga anak, mga nanay na naglalakad habang nagtutulak ng stroller. Isang payapang tanawin ng pang-araw-araw na buhay. Ang pinakanakakagulat ay ang mga naglalakad ng aso. Lahat sila ay may leash at may dala silang poop bag. Nakita ko ang isang lalaki na maayos na nililinis ang dumi ng kanyang aso. Maingat niyang pinulot gamit ang tissue at inilagay sa bag. Sa Moscow, madalas na iniiwan lang ang dumi ng aso. Ngunit iba sa Pilipinas, lahat ay may responsibilidad at pinananatili ang kalinisan. Pagdating ng alas 5 ng hapon, umalis kami sa parke. Sinabi ni Miss Elena ang susunod naming destinasyon. Ngayon, pupunta tayo sa sikat na bookstore sa sentro ng lungsod. May espesyal na espasyo doon. Bookstore? Medyo nalungkot ang aking mga kaibigan. Inaasahan siguro nilang mag-shopping. Ngumiti si Ma'am at sinabi, "Maaari rin kayong mag-shopping. Ngunit may gusto akong ipakita muna sa inyo." Nagpunta kami sa sikat na fully booked sa sentro ng lungsod. Pagpasok namin sa gusali, nanlaki ang mga mata ng mga estudyante. Hindi lang ito bookstore. Ang taas ng kisame, ang malambot na ilaw, at ang mga bookshelf na artistikong inayos. Para itong art museum, bookstore ba talaga ito? Tanong ng isa kong kaibigan sa hindi makapaniwalang tingin. Ngunit hindi lang ang kagandahan ng arkitektura ang gustong ipakita ni Miss Elena sa amin. "Sige, tingnan ninyo ang paligid." Dahan-dahang sinabi ni Ma'am. Tumingin ako sa paligid at napagtanto ko. Hapon na ng weekday, ngunit maraming mamamayan ang nagbabasa ng libro. Nakaupo sila at seryosong nagbabasa. Ang pinaka-nakakagulat ay ang mga office worker na nakasuot ng suit. Isang lalaki ang nagbabasa ng libro tungkol sa ekonomiya at masigasig na nagte-take note. Isang babae ang nag-aaral ng Ingles at nagsasaulo ng mga salita. Hindi ba sila nagtatrabaho? Tanong ng isa kong kaibigan sa mahinang boses. Ipinaliwanag ni Miss Elena, siguro, ginagamit nila ang lunch break nila. Maraming Pilipino ang gumagamit ng lunch break nila para mag-self-improvement. Nagulat ako. Sa Moscow, karaniwan para sa mga office worker na uminom ng kape sa cafe o manigarilyo sa lunch break. Ngunit ang mga office worker sa Pilipinas ay nagbabasa ng libro sa bookstore sa lunch break. Talaga bang mahalaga sa kanila ang pag-aaral? Bulong ko. Tumango si Ma'am. Oo, ang mga Pilipino ay hindi tumitigil sa pag-aaral habang buhay. Iyan ang isa sa mga dahilan kung bakit mabilis umunlad ang bansang ito. Mas maingat kong tiningnan ang paligid.
Hindi lang mga young office worker, kundi pati na rin ang mga matatanda. Isang matandang lalaki ang nagbabasa ng libro tungkol sa kasaysayan, at isang matandang babae ang nagbabasa ng libro tungkol sa pagluluto. Ang mga kabataan na mukhang college student ay gumagawa ng assignment o nag-aaral ng programming gamit ang kanilang laptop. Lahat ng edad ay nag-aaral sa kani-kanilang paraan. Sa Russia, ang konsepto ng lifelong education ay hindi karaniwan. Kapag nakatapos ka sa universidad, iyon na ang katapusan ng pag-aaral. Hindi na sila nag-aaral pa kapag nagtrabaho na sila. Ngunit iba ang Pilipinas. Ang lahat ng edad ay patuloy na nag-aaral, lumalago at nagsisikap na umunlad. Ito ang tunay na anyo ng isang maunlad na bansa. Naglakad ako patungo sa seksyon ng pag-aaral ng Tagalog. Maraming iba't ibang textbook ng Tagalog mula sa beginner hanggang advanced. Kinuha ko ang isang libro at binuksan. Napakaganda ng mga alpabeto at vocabulary. Gusto kong maging matatas sa wikang ito balang araw. Isang matibay na layunin ang nabuo sa aking puso. Gusto kong mag-aral ng Tagalog, mag-aral sa Pilipinas, magtrabaho, at manirahan doon. Gusto kong maging bahagi ng bansang ito. Ang aking mga kaibigan ay tumitingin din sa mga librong interesado sila. Isang kaibigan ang tumitingin sa libro tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas. Isang kaibigan ang tumitingin sa libro tungkol sa kulturang Pilipino. Isang kaibigan ang tumitingin sa lutuing Pilipino. Lahat ay gustong malaman pa ang tungkol sa Pilipinas. Nanatili kami sa bookstore ng halos 1 oras. Tahimik kaming nagbasa ng libro. Kakaiba ang kapayapaan na naramdaman ko. Isang damdamin na hindi ko naramdaman sa Russia. Paglabas namin sa bookstore, nagtanong si Miss Elena, "Kumusta?" Sumagot ang isa kong kaibigan, "Ma'am, parang alam ko na kung bakit umunlad ang Pilipinas, dahil may kultura sila ng patuloy na pag-aaral." Sabi ng isa pang kaibigan, "Oo, parang ang passion para sa pag-aaral ang nagpapaunlad sa bansa." Tumango ako. Ngumiti si Ma'am. "Oo, ang Pilipinas ay hindi isang bansa na maraming yaman, ngunit namuhunan sila sa tao. Namuhunan sila sa edukasyon at gumawa ng kultura ng lifelong learning. Iyan ang lakas ng bansang ito." Ang mga salitang iyon ay tumimo sa aking puso. Ang Russia ay mayaman sa yaman, ngunit mahirap ang buhay ng mga mamamayan. Kulang ang investment sa edukasyon at walang kultura ng lifelong learning. Ngunit iba ang Pilipinas. Isang bansa na nagpapalaki ng tao. Nagpunta kami sa Bonifacio Global City, ang lugar ng mga kabataan. Sabi ni Miss Elena na gusto niyang ipakita sa amin ang kultura ng mga kabataang Pilipino. Paglabas namin sa station, agad kaming tinambakan ng masiglang atmosphere. Mga kabataan na may kakaibang fashion, tawanan at musika. Isang enerhiya na iba sa Moscow. Paglabas namin sa kalye, ang una naming nakita ay street performance. Isang grupo ang sumasayaw sa kalye. 5 kabataan ang nagpapakita ng perpektong sayaw. Tumigil kami at nanood. Ang kanilang paggalaw kasabay ng musika ay napakaganda. Ramdam mo ang passion. Pagkatapos ng performance, mainit na pinalakpakan ng mga manonood. Pumalakpak din kami. Naglagay ng pera ang ilang tao sa sombrero na inihanda nila. Humanga ang isa kong kaibigan at sinabi, "Ang taas ng level ng street performance." Naglakad pa kami at nakita namin ang isa pang grupo. Isang band naman sila na tumutugtog ng instrumento. Nagpe-play sila ng rock music at napakahusay nila. Sumabay kami sa rhythm. Naramdaman ko na ang musika ay walang hangganan. Nagpunta kami sa lugar kung saan may flea market. Nagbebenta ng handmade na produkto ang mga batang artista, mga accessories, handicrafts at damit. Tumigil kami sa isang booth. May mga earring na may tradisyonal na Filipino pattern ngunit may modernong design. Isang dalaga ang nagbebenta. Nag-Ingles siya at ipinaliwanag. "Gawa ko po ito. Pinagsama ko po ang tradisyon at modernong Pilipinas. Napakaganda." Bumili ang isa kong kaibigan. Ang ganda nito pang souvenir. Sa isa pang booth, nagbebenta sila ng calligraphy. Ang ganda ng mga baybayin at Tagalog na salita na nakasulat sa itim na tinta. Pag-ibig, kaligayahan, pangarap, pag-asa. Lahat kami ay humanga sa kagandahan ng sulat. Humiling ako sa artista, "Maaari mo bang isulat ang pangalan ko sa Tagalog?" Ngumiti ang artista at sinabi, "Oo naman, Sofia." Kinuha ng artista ang brush at isinulat ang Sofia sa baybayin at sa tabi ay isinulat ang salitang talino sa magandang sulat. Ang ganda ng pangalan ko na nakasulat sa Tagalog
Itinago ko ng maingat ang gawaing iyon. Balang araw, kapag naging matatas ako sa Tagalog, titingnan ko ang gawaing ito at maaalala ko ang araw na ito. Tumigil kami sa harap ng isang kafe. Kakaiba ang interior. Pagpasok namin, maraming kabataan ang gumagawa ng trabaho gamit ang kanilang laptop. Mga taong gumagawa ng design, sumusulat ng article. Ang cafe ay hindi lang isang lugar para magpahinga, kundi isang lugar para maging creative at mag-aral. Naisip ko, ang bansang ito ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga kabataan, ang espasyo, ang kultura, ang sistema lahat ay ginawa para makapagpalawak ang mga kabataan ng kanilang mga pangarap. Habang papalapit ang gabi, mas naging masigla ang kalye, umiilaw ang mga neon sign at lumakas ang tunog ng musika. Hinding-hindi ko malilimutan ang enerhiyang ito. Gusto kong manirahan sa ganitong lugar. Nangako ako sa sarili ko, babalik ako sa Pilipinas. Magiging estudyante ako at palalakihin ko ang aking mga pangarap sa masiglang lungsod na ito. Sumapit ang umaga ng huling araw. Kailangan naming pumunta sa airport ngayong hapon. Huling araw ko na sa Pilipinas. Sumikip ang aking dibdib. Ang bilis lumipas ng oras. Marami pa akong gustong makita at maranasan. Pagkatapos ng breakfast, sinabi ni Miss, "Elena, pupunta tayo sa Makati para sa huling shopping. Bumili kayo ng mga souvenir na iuwi sa bahay." Makati, ang sentro ng shopping sa Pilipinas. Kaya naming lakarin ang Makati mula sa hotel. Gusto kong lakarin ang huling kalsada ng Maynila. Naglakad kami ng dahan-dahan kasama ang aking mga kaibigan at tiningnan ang paligid. Ang sinag ng araw sa umaga ay pumapasok sa pagitan ng mga gusali. Mga taong papasok sa trabaho, mga tindera na nagbubukas ng pinto, mga taong naglilinis, isang normal na tanawin sa umaga ng Maynila, ngunit espesyal ito para sa akin. Pagdating namin sa Makati, marami ng tao. Mga department store, boutique, grocery store. Ang mga tao mula sa buong mundo ay bumibisita sa Makati. Nagpunta muna ang mga dalaga sa tindahan ng kosmetiko. Sumama ako. Sikat ang mga kosmetiko ng Pilipinas sa kanilang kalidad. Pagpasok namin sa tindahan, nakangiting sinalubong kami ng mga sales lady. Nagsimula ng mag-test ng iba't ibang produkto ang aking mga kaibigan. Ang mga sales lady ay mabait na nagrekomenda ng mga produkto na bagay sa bawat isa sa amin. Lumapit sa akin ang isang sales lady at sinabi, "Mukhang medyo tuyo ang balat mo. Gusto mo bang subukan ang moisturizing line na ito?" At pinahiran niya ang produkto sa likod ng aking kamay, ipinaliwanag kung paano gamitin. Perpekto ito para sa malamig at tuyong klima tulad sa inyong bansa. Naantig ako sa munting pag-aalaga na ito. Inalala niya ang klima ng aking bansa. Bumili ako ng maraming produkto. Oras na para mananghalian at pumasok kami sa isang kainan. Gusto ng aking mga kaibigan na kumain ng halo-halo at iba pang panghimagas. Pagpasok namin sa kainan, may mga litrato at Ingles na paliwanag sa menu kaya madali kaming naka-order. Nang dumating ang halo-halo, humanga kaming lahat. Ang ganda ng kulay ng iba't ibang sangkap sa mangkok. Pagkagat namin, napakasarap. Ang sariwang lasa ay kumalat sa aking bibig. Malusog at masarap na lasa. Pagkatapos kumain, bumisita kami sa isang kalapit na simbahan. Isang tahimik at mapayapang lugar. Pumasok kami sa loob at tahimik na tumingin sa paligid. Gusto ko ang mapayapang atmosphere. Umupo kami sa bench sa lilim ng puno at nagpahinga. Tinawag kami ni Miss Elena. "Mga estudyante, kumusta ang inyong trip sa loob ng ilang araw?" Isa-isa kaming sumagot. "Napakaganda po. Hindi ko alam na ganito kaganda ang Pilipinas. Ligtas, malinis, at mabait ang mga tao. Lahat ay perpekto." Nang dumating ang turn ko, huminga ako ng malalim at sinabi, "Ma'am, wala po akong alam tungkol sa Pilipinas. Mahilig lang ako sa anime at wala akong alam tungkol sa bansa. Ngunit iba na ngayon. Ang Pilipinas na ang paborito kong bansa." Nanginginig ang aking boses. Gusto ko pong bumalik. Gusto ko pong manatili ng mas matagal. Hindi. Gusto ko pong manirahan dito. Tumango ang iba kong kaibigan. Pareho kaming lahat ng nararamdaman. Ngumiti si ma'am. "Oo, masaya ako na nagkaroon kayo ng magandang karanasan. Ang Pilipinas ay isang bansa na may maraming dapat matutunan." 3:00 ng hapon. Oras na para bumalik sa hotel at mag-impake. Aalis ang bus papuntang airport ng 4:00. Bumalik kaming lahat sa aming kwarto at nagsimulang mag-ayos ng aming mga gamit. Umupo ako sa kama at tiningnan ang mga paper bag.
mga kosmetiko, souvenir at damit na binili ko sa Pilipinas. Ang bawat bagay ay isang mahalagang alaala. Ngunit mabigat ang aking puso. Kailangan ko ba talagang umalis? Kailangan ko ba talagang umuwi pagkatapos lang ng maikling panahon? Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang kalangitan ng Maynila. Ang asul na kalangitan, ang matataas na gusali, ang masiglang kalye. Gusto kong manatili dito. Ang kaisipang iyon ang pumuno sa aking isip. Bigla akong nagdesisyon. May isa pang lugar na gusto kong puntahan sa huling pagkakataon, ang kalapit na bookstore. Gusto kong bumili pa ng mga textbook ng Tagalog at kailangan ko ng oras. Oras para ayusin ang aking mga kaisipan. Kinuha ko ang aking notebook at pen sa bag. Nagsimula akong sumulat ng liham kay Miss Elena. Ma'am Elena, ang biyaheng ito ay nagpabago sa aking buhay. Sa simula, inakala ko na isa lang itong masayang field trip. Ngunit ang oras na ginugol ko sa Pilipinas ay nagturo sa akin kung anong klaseng mundo ang gusto kong tirahan. Ligtas na kalsada sa gabi, mababait na tao, kultura ng lifelong learning, lipunan na nagbibigay galang sa mga kabataan, lahat ng ito ay nasa Pilipinas. Tiningnan ko ang Russia na nasa gitna ng digmaan at naisip kung umunlad lang sana ng mapayapa ang aming bansa, magiging masaya rin sana ang mga mamamayan tulad sa Pilipinas. Ma'am, gusto ko pong mag-aral sa Pilipinas. Balak ko pong kumbinsihin ang aking mga magulang. Gusto kong mag-aral, magtrabaho at manirahan sa Pilipinas. At balang araw, gusto kong maging tulay sa pagitan ng Russia at Pilipinas. Pupunta po ako sa bookstore sa huling pagkakataon. Gusto ko pa pong bumili ng mga textbook ng Tagalog. Babalik po ako agad. Huwag po kayong mag-alala. Nagmamahal, Sofia. Inilagay ko ang liham sa envelope at inilapag sa mesa. At tahimik akong lumabas sa kwarto. Bumili ako ng ilang textbook ng Tagalog sa bookstore. Gusto kong mag-aral ng seryoso. Gusto kong maging matatas sa Tagalog. Pagkatapos magbayad, lumabas ako sa bookstore. Naglalakad ako sa kalye na may mabigat na bag. Sa sandaling iyon, tumigil ako sa harap ng isang kafe. Mula sa bintana, nakita ko ang mga taong nagiinom ng kape at nag-uusap. Isang payapang pang-araw-araw na buhay. Napabuntong hininga ako. Gusto kong mamuhay ng ganitong buhay. Walang digmaan, walang takot. Isang buhay na normal lang at may pangarap. Pakiramdam ko, matagal akong nakatayo doon. Tiningnan ko ang aking smartphone. At 3:30 PM na. Kailangan ko nang bumalik. Nagmadali akong pumunta sa hotel. Pagpasok ko sa lobby, naramdaman ko ang magulong atmosphere. Nagmamadaling nakikipag-usap si Miss Elena sa front desk staff. Nagtitipon din ang aking mga kaibigan sa lobby. Lahat ay mukhang nag-aalala. Sofia! Nakita ako ni Miss Elena at tumakbo papalapit. Saan ka nagpunta? Nag-alala kaming lahat. Ang boses ni ma'am ay may halong ginhawa at pag-aalala. Sorry po ma'am, gusto ko lang po pumunta sa bookstore. Para bumili pa ng mga textbook ng Tagalog. Pinakita ko sa kanya ang mga librong binili ko sa aking bag. Lumambot ang mukha ni ma'am. Dapat ay nagpaalam ka man lang. Alam mo ba kung gaano kami nagulat nang nawala ka? Patawarin niyo po ako. Lumapit ang aking mga kaibigan. Sofia, nag-alala talaga kami. Akala namin nakatakas ka dahil in love ka sa isang Pilipinong lalaki. Sorry, gusto ko lang makita pa ang lungsod na ito sa huling pagkakataon. Hinawakan ni Miss Elena ang balikat ko. Naiintindihan ko. Ngunit kailangan na talaga nating umalis. Parating na ang bus. Opo, ma'am. Ibinigay ko kay ma'am ang envelope ng liham na dala ko mula sa aking kwarto. Isinulat ko po ito para sa inyo, ma'am. Pakibasa po mamaya. Kinuha ni ma'am ang liham at tumango. Nag-impake kami ng aming mga gamit at sumakay sa bus. Mula sa bintana, nakita ko ang hotel, ang kalye ng Makati, at ang Maynila. Umalis ang bus at unti-unting lumayo ang lahat. Paalam Maynila. Nagpaalam ako sa aking puso. Babalik ako. Sa susunod mas matagal, dumating kami sa Naya. Ito ang lugar kung saan ako unang tumapak, ilang araw na ang nakalipas. Ngunit ang aking puso ay tuluyan nang nagbago. Sumakay ako sa eroplano. Umupo ako sa upuan at tumingin sa labas ng bintana. Unti-unting lumiit ang lupa ng Pilipinas. Umiyak ako. Ayaw kong umalis. Ngunit kasabay nito, nangako ako. Babalik ako. Sa susunod bilang isang estudyante. Kinabukasan ng umaga, dumating kami sa Moscow Airport. Sinalubong kami ng kulay-abong kalangitan ng Russia. Sobrang iba sa asul na kalangitan ng Maynila. Paglabas namin ng airport, naroon ang aming mga magulang.
Tumakbo papalapit sa akin si Mama. Sofia, welcome home. Opo Mama, niyakap ko si Mama. Ngunit kakaiba, mukhang hindi pamilyar ang Moscow. Bahay ko ito ilang araw na ang nakalipas, ngunit parang hindi ako komportable ngayon. Ang aking mga kaibigan ay nagsimulang magkuwento ng kanilang karanasan sa Pilipinas sa kanilang mga magulang. Mama, ang galing talaga ng Pilipinas. Papa, ligtas maglakad ang babae kahit gabi doon. May 24-hour na convenience store at napakalinis ng subway. Nagulat ang mga magulang. Tiningnan din ako ni Mama. Sofia, nagustuhan mo ba talaga ang Pilipinas? Opo Mama, mas maganda pa sa inakala ko. Habang pauwi kami sa kotse, tumingin ako sa labas ng bintana. Ang kalsada ng Moscow, ang mga lumang gusali, ang maruming kalsada, ang mga taong mukhang hindi masaya. Bakit ang dilim? Bakit ang dumi? Bakit ang mga tao ay walang emosyon? Naihambing ko sa Pilipinas. Pagdating namin sa bahay, inimpake ko ang aking mga gamit. Isa-isa kong kinuha ang mga bagay na binili ko sa Pilipinas. Kosmetiko, souvenir, mga textbook ng Tagalog. Pumasok si Mama sa kwarto ko. Sofia, ano ang lahat ng ito? Mga regalo ko po para sa inyo, Mama. Mga kosmetiko ng Pilipinas. Umupo ako sa kama at tiningnan si Mama. Mama, gusto ko pong mag-aral sa Pilipinas. Tumigil ang kamay ni Mama. Ano? Gusto mong mag-aral sa Pilipinas? Gusto mong mag-aral sa universidad sa Pilipinas? Umupo si Mama sa tabi ko. Sofia, ilang araw ka lang doon. Iba ang bansa na nakita mo sa trip sa totoong pamumuhay. Alam ko. Ngunit Mama, seryoso ako. Gusto kong gawin ang aking kinabukasan sa Pilipinas. Noong gabing iyon, nagkaroon kami ng family meeting. Umupo ako sa harap ni na Papa at Mama at sinabi ang aking nararamdaman. Ang mga nakita ko sa Pilipinas, ang mga naramdaman ko, ang mga napagtanto ko, ang ligtas na lipunan, ang maunlad na sistema, ang kultura ng pag-aaral, ang atmosphere na nagbibigay galang sa mga kabataan. Seryosong nakinig si Papa. Sofia, alam ko na maganda ang Pilipinas, ngunit Ruso ka, dito ang bansa mo. Alam ko po Papa. Ngunit nakita ko sa Pilipinas, ang kapayapaan hindi ang digmaan, ang kalayaan, hindi ang paniniil ang nagpapasaya sa mamamayan. Nag-isip si Papa sandali. Sige, mag-aral ka muna ng Tagalog. At mag-usap tayo ulit pagkatapos ng isang taon. Kung hindi pa nagbago ang isip mo, tutulungan kita. Nag-iyakan ako. Salamat Papa, salamat. Mula noon, nagsimula na akong mag-aral ng Tagalog. Araw-araw, 2 oras. Nagsusulat ng baybayin, nagsasaulo ng mga salita, at may malaking nangyari sa paaralan. Isang linggo pagkatapos ng trip, nagsimulang mag-post ang aking mga kaibigan ng mga litrato at video ng kanilang trip sa Pilipinas sa social media. Gumawa rin ako ng isang video. Ang mga babaeng kumakain mag-isa sa 20-hour restaurant ng Alas, doon ng madaling araw. Ang mga matatanda na nag-iihersisyo sa parke. Ang internet na gumagana kahit sa subway. Ang malinis na kalye. Ang title ay, Ang Bansa na Nagbago sa Aking Pananaw sa Buhay sa Loob ng 48 Oras. Ang reaksyon ay explosive. 50,000 views sa unang araw, 300,000 sa loob ng isang linggo. Libu-libong comment. Hindi ko alam na ganito na pala kaunlad ang Pilipinas. Gusto ko ring pumunta. Bakit hindi kaya ng Russia ang ganito? Nagkaroon ng malaking interest sa Pilipinas sa Russia. Maging sa parent-teacher meeting, ang Pilipinas ang pinag-uusapan. Gusto ko ring ipadala ang anak ko sa Pilipinas. Ang ganda raw ng educational system ng Pilipinas. Humiling ang paaralan kay Miss Elena na magbigay ng espesyal na lecture. Pagkatapos ng isang buwan, nagkaroon ng lecture sa malaking hall. Taos-pusong sinabi ni Miss Elena ang kanilang karanasan sa Pilipinas, ang efficiency ng sistema, ang level ng kamalayan ng mamamayan, ang hospitality para sa mga dayuhan, ang edukasyon, ang kultura, ang ligtas na lipunan. Ang isang trip ay nagpabago sa buhay ng mga bata. Pagkatapos ng lecture, maraming estudyante ang lumapit kay Ma'am. Isa ako sa kanila. Ma'am, nagsimula na po akong mag-aral ng Tagalog. Ngumiti si Ma'am. Oo, Sofia. Nabasa ko ang liham mo. Nakakaantig talaga. Pagkatapos ng ilang araw, may isa pang nakakagulat na balita. May dumating na dokumento sa paaralan. Mula sa Ministry of Education ng Russia, inanunsyo ito ni Miss Elena sa harap ng lahat ng estudyante. Mga estudyante, may nakakagulat na balita.
Ang field trip natin sa Pilipinas ay napansin ng Ministry of Education ng Russia. Nag-ingay ang hall. Nagdesisyon daw ang Ministry of Education na i-benchmark ang educational system at urban infrastructure ng Pilipinas matapos suriin ang mga video at report ng field trip natin sa Pilipinas. Pumalakpak ang mga estudyante. Ang isang field trip ay nagsimulang magpabago ng patakaran ng Estado. Hindi ko inakala na magkakaroon ng ganito kalaking pagbabago ang aming 48 oras. Pagkatapos nito, nagsimulang magbago ang paaralan. Nagkaroon ng Filipino Cultural Week. Kumain ng lutuing Pilipino, nanood ng Filipino films, at nagbukas ng Tagalog Club. Agad akong sumali at naging president. Pagkatapos ng ilang buwan, tinawag ako ng aking mga magulang. Naglagay si Papa ng ilang dokumento sa harap ko. Mga brochure ng mga universidad sa Pilipinas, University of the Philippines, Ateneo de Manila University, De La Salle University, University of Santo Tomas. Sofia, naghanap ako. Maaari kang mag-apply bilang dayuhan. Kailangan mo lang pumasa sa Tagalog Proficiency Test. Nanginginig ang aking kamay. Papa, nangako ka 1 taon na ang nakalipas. Natutulungan mo ako kung hindi magbabago ang isip ko. Sofia, araw-araw kang nag-aral ng Tagalog. Hindi ka nagpahinga. Nakita kita. Umiyak ako. Salamat, Papa. Hinawakan din ni Mama ang kamay ko. Sofia, napanood ko rin ang video mo tungkol sa mga matatandang nag-eehersisyo sa parke. Nanginginig ang boses ni Mama. Kung nabuhay lang sana ang lola mo sa ganoong bansa, mas matagal pa sana siyang nabuhay at mas naging malusog. Napagtanto rin ni Mama. Ang Pilipinas ay hindi lang isang maunlad na bansa, kundi isang bansa na nag-aalaga sa tao. Mama, sisiguraduhin kong magtatagumpay ako sa Pilipinas at balang araw iimbitahin ko rin kayo ni Papa sa Pilipinas. Pagkatapos ng ilang buwan, nagbigay ako ng speech sa isang event sa Russian-Philippine Embassy. Ako si Sofia. Ilang buwan na ang nakalipas, ginugol ko ang 48 oras sa Pilipinas. Ang 48 oras na iyon ay nagpabago sa aking buhay. Nakikinig ng maigi ang mga manonood. Sa Pilipinas, nakita ko ang ligtas na lipunan, ang kultura ng pag-aalala at ang mga mamamayan na nag-aaral habang buhay. At napagtanto ko, ito ang tunay na anyo ng isang maunlad na bansa. Nagpalakpakan sila. Kasalukuyan kaming nasa mahirap na sitwasyon sa Russia, ngunit nakakita ako ng pag-asa sa Pilipinas. Ang pag-asa na kung umuunlad tayo ng mapayapa, makakagawa rin tayo ng isang bansa na masaya ang mga mamamayan. Lumapit sa akin ang Philippine Ambassador. Miss Sofia, nakakaantig ang inyong speech. Salamat sa pagmamahal ninyo sa Pilipinas. Ako po ang dapat magpasalamat. Ang Pilipinas ang nagbigay sa akin ng bagong buhay. Kinagabihan, umuwi ako at tumingin sa labas ng bintana. Ang gabi sa Moscow, ngunit ang puso ko ay nasa Maynila na. Pagkatapos ng ilang buwan, sasakay ako sa eroplano papuntang Pilipinas. Sa pagkakataong ito, hindi bilang field trip, kundi bilang exchange student para gawin ang aking kinabukasan. Ano ang masasabi ninyo? Ang kwento ng 48 oras na naranasan ng mga elite na dalagang Ruso sa Pilipinas. Ang nakita nila ay hindi ang mga magagarang tourist spot. Ang ligtas na kalsada sa gabi, ang mababait na mamamayan, ang kultura ng lifelong learning, ang lipunan na nagbibigay galang sa mga kabataan, ang aming pang-araw-araw na buhay, ang mga bagay na itinuturing nating normal ay parang isang panaginip na mundo para sa iba. Ito ang tunay na lakas ng Pilipinas. Hindi ang ekonomiya o ang lakas ng militar, ang kamalayan at pag-aalala ng mamamayan at ang mapayapang pang-araw-araw na buhay. Iyan ang tunay na dahilan kung bakit mahal ng mga tao sa mundo ang Pilipinas. Kung gusto ninyo pa ng mas maraming nakakatuwang kwento, mangyaring mag-subscribe at mag-like. Ito ang Special Philippines na nagpapakita ng mga nakakaantig na kwento mula sa ibang bansa. Salamat.